Eto, Report. tama-tama, 9:41 ho ng umaga. Tama-tama. Ang tagapagsalita ng Presidential Organized Crime Commission o PAOK, Dr. Winston Jan Casio. Dr. Casio, magandang umaga po sa Magandang inyo. umaga. Connie and Orly uli sa one-on-one walang personalan sa DCWB. Doc, kumusta ka na? Magandang umaga po, Connie and Orly, at sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay. Sir Winston, bago lang ho kami dumako doon sa makasaysayang tunnel na merong firing grabe, range oo. na hindi natin malaman kung paano nangyayari na may gantong mga tinatayong Nakakalusot. gusali. Hindi lang tinatayo, pati paghuhukay at huhukay at may mga ganito. Malaman lang ho namin, may resulta na ho ba ng investigasyon patungkol po doon sa papaano nagkaroon ng leak dyan po sa raid ninyo noon sa Porac, Pampanga? Meron na ho bang mga resulta po ng investigasyon na ginawa? Kung meron man, Doc Casio? Meron na ho kami, natapos na ho namin yung aming internal investigation with regards to doon sa mga leak po, Kung matatandaan ko po, ito ho yung parang merong, correct me if I'm wrong, parang merong pinirma na search warrant. Yan. And then nung papunta na kayo, binawi for typographical error. Tapos hindi na, tama ba yun? Ito ba yung pinag-usapan natin? Tama po, nung June 4, hindi ako nagkakamali, June 4 nga po iyon, nakuha natin yung warrant galing po doon sa Malolos, Bulacan. Meron kaming warrant para mapasok na po, search warrant para mapasok ng Lucky South. Then nung napansin po namin, nung gabi, pagdating namin doon sa Porac, may infirmity, may problema yung warrant na binigay sa amin. Lumalabas sa para siyang general warrant, Hindi po naka-indicate kung ano yung mga lugar at mga bagay-bagay na pwede namin i-search. So dahil po general warrant po siya, hindi po namin ipinilit pasukin yung Porac, yung Lucky South 99. Binalik po namin sa korte kinabukasan, early morning. Nag-issue po ng order ulit yung korte na sinasabi nga na binabawi niya at sineset aside niya kasi may mali siya. Sabi niya, the court failed to specify the items and subjects to be searched. Then unfortunately, nung hapon din na yon, sa halip na ayosin lamang niya yung pagkakamali niya doon sa kanyang warrant na in-issue, Denied na. bigla niyang dininay. So, nakakalungkot, Pero ganun ho talaga ang trabaho na ito. Okay. Ano po ang lumabas at lalo't-lalo na yung dikit-dikit sanga-sangang mga event sa pangyayari niya noong June 4? Ano po lumabas sa inyong paunang investigasyon? Siyempre po, hindi namin pwedeng ilabas ngayon yung detalye ng investigasyon sapagkat ayaw naman naming maunahan at saka makompromiso yung resulta ng investigasyon namin. So, ida-draft po namin today, as in today po yung aming recommendation at saka findings at ipapadala po namin sa mga kinakaukulan ng tagayon po ay makagawa rin sila ng kanilang subsequent action in relation to those findings. Kasi po ang lumutang na issue diyan yung leak. Yung bago kayo nabigyan ng panibagong warrant, wala na kayong nahabol. Maging nung una pa lamang na nakibinigyan ng sinasabi niyong general warrant, may mga movement na, may mga galawan na nangyayari at sinasabing merong nagparating, nag-leak ng information na yan. Meron po bang... Tama ho yun. Tama yan, Orly. Tama yun, So, actually, nasa korte pa lang po kami, nag-a-apply pa lang po kami sa korte, nag-leak na po siya. Ayun na nga. Kanya-kanyang takbo na po yung mga yung mga subjects namin. Pwede kong sundatan lang yung tanong mo, Orly. Kasi may mga lumalabas na balita, of course, without mentioning names, sir? Isang prosecutor, di umano, at isang general ang nag-leak nito pong raid nyo sa Pogo Hub, dyan sa Porac, Pampanga. Hindi po namin alam kung saan ang galing yung balita yan na may prosecutor daw di umano at saka mayroong General. di umano. So, alam nyo, ako'y nababasa ko lang yan, napapanood ko lang sa mga vlogger, I would like to caution the public from putting too much credence doon sa mga vlog. Yun. Itong mga vloggers, Kasi, Ma'am Connie, Yes po. wala akong nakitang ebidensya pointing to a prosecutor or pointing to a general. Ayan. At least naliwanagan po tayo kasi yan ho yung kumakalat ngayon, di ba? Pero hindi ko gustong tumukoy ng pangalan. Merong involved bang maaring government official ng gobyerno na maaring involved dyan sa leak?
Masasabi ba natin gano'n, Doc Or Tasio? within the, ano po, yung mga kasamahan nyo mismo na mang-re-raid? Well, posible po yun, no? Kasi leaks would only come from within. Leaks would not come from without, no? From Yun. outside, no? So, kaya nga po, ang sabi namin, nung unang araw pa lang na na-realize namin na parang may leak na pinanggagat na nangyari, sabi nga namin, the investigation should start from among selves. In fact, I subjected myself and our legal officer, kami po yung unang nagpa-imbestiga kasi kami po yung nag-ayos ng mga papel, Yes, sir. Oo. mga dokumento, and so on and so forth. Then, eventually, nung na-discount na po na nanggaling sa grupo namin, palabas na po kami ng palabas until meron kami nakuha mga leads kung saan nanggagaling po. Saan po? Siyempre, I will not name that. Pero palayo ng palayo sa inyo pong grupo. Ganun ba? Ibig sabihin, mataas na posisyon mula sa gobyerno o sa mismong kapulisan din? Basta within the within the task ranks, force. it goes to within the ranks. Baka lang kako makalusot. Sige po. Within the ranks. Okay, within the ranks. Napakaingat. Alam mo, gusto paglaki ko, gagaya ko si Dr. Casio. Napakaingat magsalita. Oo, hindi, How syempre. to be you, Doc? Hindi, kasi syempre ayaw natin ma-technical. Baka mamaya may lumabas na. Pero binabanggit nyo naman, inihanda nyo, dinadraft nyo ito. At hayaan ng kaukulangan siya ng gobyerno na magsabi kung sino itong mga ito, Doc. Ganun ano po. Opo, tandaan ninyo, anybody could have done the leak, no? Pwede nang galing sa amin, pwede nang galing sa korte, pwede nang galing sa mga operatiba. So, it could be any one of us. But then again, the leads will speak for themselves. Sir, Ngayon, it will depend kung yung leads ay tatayo bilang ebidensya. ayun na nga. Pero ito hong mga binabanggit ngayon, may underground firing range, may incinerator pa, may mga ganun, di ba? Tapos, ito ho ba ay kasama na dun sa initial report ninyo? Nakita nyo na itong mga ito? Yung sinasabi nilang yung bagong raid na nangyari nitong nakaraang mga araw, yun po ay kinasa ng Pampanga Police Provincial Office, no? So, we'll just wait kung they will provide us a copy of their own report. Pero yun nga po, nakakabahala yan sa PORAC paano nangyari yung ganyang mga bagay-bagay nang hindi nalalaman ng local government unit po. Parang talaga hong imposibleng hindi alam. Unang-una, ang lalaki ng mga struktura. Tapos ang kakalabasan pa nito isang lake, 'di ba? Yung underground tunnel, talagang well thought out. Syempre ito ho talagang pinag-isipan, 'di ba? Parang mala Hollywood ng dating nito. Oo nga akala ko nga sa pelikula lang. Tama 'yon, Orlet at Connie, kaya kami ay nananawagan lagi sa mga LGU na maging mas mapanuri, mapagmasid sa mga nangyayari sa kanilang mga areas of responsibility sapagkat nakakabahala po yung ganitong mga bagay as in nakakatakot po ito. Hindi po ito dapat isa walang bahala lamang. Okay, pero dram ko every time sinasabi ninyo, 'di ba? Halimbawa, pag pinag-uusapan po yung mga nagli-leak. Nararamdaman ko tama ba yung inyong frustration? Syempre, 'di ba? Tinanabaho ng inyong team tapos biglang mauunsyame dahil lamang sa mga ganitong leak. Papaano ho ngayon kayo mas nagiging sabihin na natin maingat o meron bang talagang paraan para mas maging maingat kung from within nga? Sabi niya medyo outside pero nandun pa rin sa mga grupo na nakakaalam. Alam mo, Connie, that is really frustrating. Nakikita naman ng publiko, I am unable to control my frustration every once in a while kapag ako po ay nakakapanayam ng publiko kasi yung pagod po ng aming ahensya dito, grabe. At saka yung perang ginagastos ng gobyerno, inilalaan ng gobyerno para ma-operate ang mga ito. Alright. Connie, Orly, this is not the first time that a leak like this happened. May isang pagkakataon pa na yung mga kasama namin, pumunta na kami doon sa lugar dito sa may Parañaque para magsagawa ng inspeksyon at saka raid. Pagdating namin doon, napakaaga pa po noon. Pagdating namin doon, yung abogado nung scam farm, nag-aabang na doon at wala nang katao-tao. Ang sabi pa sa amin, bakit ngayon lang po kayo? You could only imagine po yung mga frustration na ganyan. Now, what do? We try to limit the circle, no? Ibig sabihin, magilan-gilan lamang ang nakakaalam doon sa mga operasyon. Tapos yung iba mga ahensya, ginagawa ho natin time on target na. Ibig sabihin, malalaman lamang nila yung actual na location, lugar na i-raid kapag
tatakbo na po, ikakasa na. Yan. Yeah, that's good, that's good. Okay, panguli na lang, paano ba ang panuntunan? Hindi lang siguro sa mga illegal na inyong tinutuklas ngayon, kundi maging sa mga legal na mga Pogo Hub. Bakit may mga firing range? Ano bang kasunduan dito? Pinahintulutan pa na magkaroon sila ng sarili nilang recreation na maaring dalhin ng ilang mga bagay na magiging questionable tulad ng mga baril na dapat ay mga properly documented. Would you know, Doc Casio? Alam mo, Orly, bawal yan. Ang mga firing range na yan, bawal po yan. Firing ranges are strictly regulated by the Firearms and Explosive Office, yan. Tama po. At yan ay yan ay may regular check at may regular na, hindi yan basta ilalagay tatayo dahil gusto mo lang magpaputok hanggat gusto mo. Hindi dapat, kundi may mga, kung hindi man yan for law enforcement, yan ay for sports shooters o yung mga gun enthusiasts, Doc Casio, ang pagkakaalam ko eh. That is correct. That is affirmative, Orly. In fact, sa isang panayam na nawagan din ako sa mga may-ari ng mga firing ranges at saka sa mga presidente ng mga shooting clubs. Kasi may mga nakikita na kami mga indikasyon na maraming mga foreigners Pumapasok na miyembro ng mga shooting associations at saka nagpapaputok sa mga firing ranges. Remember, Orly, our law, our comprehensive law on firearms regulation does not allow foreign nationals to own firearms in the Philippines. Tama So, if the shooting ranges and the shooting associations allow foreign nationals to abuse their generosity, they become complicit to the crime. So pwede po silang makasuhan dito. Isa yan sa mga area na personally gusto kong imbestigahan din namin. Kasi tulad dito, hindi lang illegal, may legal dyan sa Cavite. Meron daw yatang firing range. Sabi ko, bakit ganun? Kung mo legal, merong firing range. Siguro isa yan sa pwedeng simulan ng inyong investigasyon na Doc Casio. Yes sir, tama yan Orly. Kaya lang yun nga, hindi ho kaya ng komisyon ito na mag-isa. Kaya lagi ho kaming nananawagan sa ibang mga kasama natin sa gobyerno to be more proactive rather than reactionary doon sa mga nangyayari sa krimen. We don't earn our salary just by waiting for crimes to happen. That's We right. earn our salaries by preventing crimes from happening. Proactive. Anyway, Doc Casio, maraming salamat muli. At sa ulitin, sir, makikibalita ulit kami sa inyong operasyon sa PAOK. Salamat po. Thank you, Orly. Thank you, Connie. Ingat po tayo lahat. Mga kapuso, spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Dr. Winston Jan Casio ang inyo pong napakinggan.